check. Good morning. Salamat po sa bawat isa na nasa ating kalagitnaan sa umagang ito. To our online viewers, worshipers, good morning, good afternoon, good evening, anumang dako ng mundo, naroon kayo, iba't iba ang ating time zone. Magandang umaga po dito from the Messiah Community Church. Amen, amen. We welcome also our friend Eliseo Jacob from Don Mariano. Invited po ni William. Pwede po bang tumayo? Welcome sa iyo sa umagang ito. And Edgardo Roque, invited po ni Julie Santos. Nasaan po siya? Pwede po bang tumayo? Ayun. Good morning po. Hebrews 3:13 says, "But encourage one another daily as long as it called today." This morning, magsabi po tayo ng isang verse sa katabi ninyo. A sort of encouragement. Isang verse na pwede nyo i-exhort yung ating katabi. Sige po. Ayan. Kung kayo man ay mahina ang loob pagre-recite ng memory verse, at least this morning, na-share nyo yung memory verse nyo. Amen. Praise the Lord. As we worship together, we will glorify the Lord in unity and with love through our singing, which will be led by our worship leading team. God bless you. Ayan, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan, tayo po tayong lahat, purihin natin ang Panginoon sapagkat siya'y dakila at siya'y mabuti. Tama po ba? Hallelujah! Tequila shot.
dakila siya. Hallelujah. Hallelujah. Dakila ka, Ama. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Jesus. Hallelujah. Dalangin ko'y makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulan, nais masilayan, kamalhatian mo. Dalangin ko'y makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulan, nais masilayan, kaluwalhatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Dalangin ko'y makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulan, nais masilayan, kaluwalhatian mo. Lagi
wala nang papantay sa inyo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Hallelujah! Wala nang papantay sa iyo, aming Diyos. Purihin ka, luwalhatiin ka, O Diyos. Dakilang Diyos, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Salamat sa iyong kadakilaan. Salamat sa pag-ibig mo, O Diyos. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At salamat po, hindi mo lang kami pinatawad sa aming mga kasalanan, kundi ginawa mo pa kaming kabahagi ng iyong pamilya. Kaya ikaw po yung aming nanaisin, Panginoon. Sa araw-araw at sa umagang ito, Panginoon, wala kang katulad, O Diyos. Ikaw ay tapat na Diyos. Ikaw ang Diyos na makalinga. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Kahit noon hanggang ngayon, Panginoon. Ikaw ang Alpha at ang Omega, Panginoon. Sa iyo po, Panginoon, mayroon kaming katiyakan, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Purihin ka. Marapat ka lamang pong tumanggap ng papuri at pasasalamat sa iyong mga anak dahil ikaw ay mabuting Diyos. Salamat po, O Diyos. At sa umagang ito, O Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, sa amin pong pananambahan ngayon. Wala po kaming ibang maitaas kundi ang iyong pangalan, O Diyos. Walhatiin ka, O Diyos. Malaya pong makakilos ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at patuloy kaming sumamba sa iyo, Panginoon, nang may pasasalamat, O Diyos. Salamat po dahil ikaw ang nangunguna sa amin, ikaw ang sumasama sa amin, ikaw ang nag-iingat sa amin. Wala na po kaming ibang masabi pa kundi salamat, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. At sa umagang ito, patuloy po naming dinadalangin ang aming pananambahan. Nawa po, ikaw po ang manguna sa aming service na ito. Ang iyong banal na Espiritu, ang patuloy na maranasan, ang pagkilos mo sa aming pong tagapagsalita sa umagang ito, sa lahat po ng ginagamit mo sa umagang ito, sa pagpapatuloy ng aming pananambahan sa iyo. Wala po kaming ibang maitaas kundi ikaw, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa mga kagalingan na ipinagkaloob mo sa aming mga kasama sa church. Kung sila man ay nasa tahanan nila, sila man ay nasa social media, Panginoon, ikaw po ang patuloy na hahawak sa kanila, Panginoon. Maranasan nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Dinadalangin din po namin, Panginoon, si Sister Lilia Herbacio para po sa kanyang kagalingan, sa kanya pong high blood. Ikaw po ang humawak sa kanya. Anuman po yung mga bagay sa kanyang katawan na nagdudulot ng pagtaas ng kanyang BP, Panginoon, pigilin mo po ito, sawatain mo po ito, O Diyos. Alam namin, ikaw yung in control of everything, Panginoon. Salamat po sa lahat po ng may karamdaman at sa lahat po ng pinagaling ng ating Panginoon. Paratingin po natin sa Kanya yung ating pasasalamat. Banggitin po natin sa ating mga labi ang pasasalamat sa ating nag-iisang Diyos at ang buhay na Diyos, Panginoon. Panginoon, ikaw ang may hawak ng aming bukas.
Ikaw ang may control ng lahat ng ito, Panginoon. Kaya po sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Abutin mo po, Panginoon, ang mundong ito, maging ang mga nangyayari, Panginoon, doon sa ibang bansa. Salamat po sa bagong development nung ceasefire doon sa Gaza, na kung saan yung Israel at yung Palestine, yung mga Houthi, yung mga Hamas, Panginoon, ay nagkaroon po ng isang temporary ceasefire, Panginoon. Salamat po doon sa mga tao na mapapalaya. Magpapalitan po sila ng mga prisoners nila, Panginoon, dito sa kaguluhang ito, itong gerang ito, sa halos 2 taon na, O Diyos. Salamat po sa malaking development na ito. At ang aming pong patuloy na dalangin, hindi lang po ceasefire, Panginoon, kung hindi po kapayapaan ang aming hiling, Panginoon, para po sa kanila. Maging sa iba't ibang dako ng aming mundo, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, you are in control of everything, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon. At ganoon din po, Lord, sa aming pong bansang Pilipinas, patuloy po kaming lumalapit at naninikluhod sa iyo, Panginoon. Makialam ka po dito, aming Diyos. Personally po, ang aking pong tingin ay nililiglig mo ang aming bansang Pilipinas, O Diyos. Search us, O Lord. Search us para makita po ng aming kababayan kung ano po yung aming katatayuan sa iyong harapan, Panginoon. Katulad po ng 7 churches, Panginoon, na kung saan pinaalam mo sa kanila yung kanilang mga kalikuan, Panginoon, yung kasalanan nila, Panginoon. Nawa po, mangyari po ito sa amin at ma-realize po ng bawat isa sa amin kung ano po yung aming mga nagawa, yung mga pagkakamali, kung bakit po kami dumaranas ng ganito, Panginoon. Ito po ay mga senyales o palatandaan na ikaw ay malapit ng dumating, aming Diyos. Huwag mo na po sanang kaming datnan, Panginoon, na nasa maling katatayuan, Panginoon. Tulungan mo po kami na maging maayos, mabuti, at masunurin sa lahat ng mga ipinagagawa mo sa amin. Purihin ka, O Diyos. Una po, yung pong flood control project ng aming pong gobyerno ay na-expose. Aming pong tinataya, Lord, ikaw ang may kagagawa nito, Panginoon. Ginigising mo at pinaalala mo sa amin kung ano yung mga kalikuan at kabuktutan, Panginoon, sa aming gobyerno. I pray, Lord, na magkaroon po ng resulta ang ginagawang investigasyon na ito, Panginoon, dito po sa aming gobyerno. Managot po ang sino ang dapat managot, Panginoon. Naalala ko po doon sa lumang tipan, kapag po may mga hari na lumalabis sa kanilang panunungkulan at nagsasamantala, tinatanggal mo sila, O Diyos. Nangahawakan po kami, Panginoon, yung katwiran mo ang manaig, Panginoon. Yung katwiran mo. Pagkatapos po nito, ito pong mga lindol na sunod-sunod, Panginoon. Para bang ang tingin namin talaga ay kami ay nililiglig mo. Nagising po kami, Lord, dito sa pangyayaring ito. At ang dalangin namin, patuloy mo kaming samahan. Hindi po
namin ito kaya, Panginoon, kung hindi ka namin kasama. Kaya aming Diyos, kami po ay humihingi ng paumanhin sa iyo, ng tawad sa iyo, Panginoon, anuman yung aming mga nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyo, Lord. Patawarin mo po kami, Panginoon. Alisin mo po kami sa ganitong sitwasyon, O Diyos. Naniniwala po kami na kung kami ay magpapakumbaba, kung kami po ay tatalikod sa aming mga kasalanan, kung kami mananalangin, alam namin, diringgin mo ang aming mga panalangin at kami ay iyong lilingapin, O Diyos. Salamat po. Salamat po, O Diyos. Kumpiyansa po kami na hindi mo kami pababayaan at yun yung pangako mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Sa iyong pangako, mayroon kaming pag-asa, O Diyos. Salamat po. Salamat po, O Diyos. Patuloy din naming nilalapit sa iyo, Panginoon, ang TMCC, ang bumubuo ng Board of Trustees at ang bawat ministry ng aming church, Panginoon. Una na po sa lahat, Panginoon, ang aming pastor. Ikaw po ang patuloy na magpakahayag sa kanya, Panginoon. Iparating mo po sa kanya, Panginoon, ang nais mong sabihin sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang kami ay tumalima at talikuran yung mga hindi magagandang gawain, Panginoon, na nagiging dahilan ng ganitong sitwasyon, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ikaw po ang patuloy na manguna sa aming pastor sa kanyang pagsasalita ngayon. Ngayon pa lang po, Panginoon, tipuin mo po ang puso ng bawat isa sa kanilang mensaheng maririnig sa umagang ito. Let your Holy Spirit be upon Pastor Glenn. O Diyos, purihin ka, purihin ka. Patuloy din namin nilalapit sa iyo, Panginoon, ang bawat ministry ng aming church, yung koinonia at maging yung kerugma, Panginoon. Gawin mo pong in order o maayos ang aming pamamahala. Hindi po makatulad ito sa aming gobyerno sa kasalukuyan, Panginoon. Panginoon, ganun din yung mga nasa kirugma branch, yung pong mga humahayop, yung pong aming mga missionaries, yung pong aming mga church planter, Panginoon. Patuloy ka pong magpakahayag sa kanila, Panginoon. Maranasan nila, Panginoon, yung mga manggagawa mo, Panginoon, maranasan nila yung kapangyarihan na nagmumula sa iyo. At naniniwala po ako, gagamitin mo po sila upang patuloy na maabot yung mga ibang tao doon sa ibang lugar. Sa lahat po ng church planter o church planting team na mayroon ang TMCC, maging yung mga OBS, Panginoon, pangunahan mo po sila. Magtayo ka po ng mga anak mo na mangunguna sa lahat ng ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patuloy ko rin pong nilalapit sa iyo, Panginoon, ang bawat pamilya ng church na ito, Panginoon, sa magulang, sa mga magulang at sa mga anak. Nawa po, maging aware kami din sa nangyayaring ito. Kami namang mga magulang, patuloy naming mailapit, ma-guide yung aming mga anak upang di namin danasin yung mga nangyayaring ito sa aming kapaligiran at lalong-lalo na po sa aming bansang Pilipinas. Salamat po, O Diyos. Naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na tumutugon sa lahat ng aming mga panalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Amen. Praise the Lord. It's offering time. Amen?
If you have your envelopes with you, sabi po dyan sa Malachi 3:10, bring the whole tithe into the storehouse. Doon po sa middle part, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Nangyayari po ba sa inyo pag minsan, may sasabihin sa inyo si Lord, ibigay mo to sa offering. Tapos, sasagot ka, Lord, meron pa akong kailangang bayaran sa ganun eh. O meron pa akong pagkakagastusan. Nangyayari po ba sa inyo yun o sa akin lang? Pero at the end, mako-convict ka, matindi ang conviction ng Holy Spirit, ibibigay mo. Tama ba? And then later on, grabe ang pagpapala ni Lord. When we obey, I believe wala pang nakakaranas sa atin. No one has ever become poor by giving. Na-experience na ba kayo nun? Naging duka kayo dahil sa pagbibigay? Palagay ko wala pa eh. Lord, thank you for giving us this opportunity to give and help us to give according to your will, O God. Kanina yung awit namin, sana palagi ka naming napapasaya. Sa aming pagbibigay this morning, O Lord, hayaan mo na maibigay namin yung dapat naming ibigay para sa iyo. We give for you because we love you, O Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po. Siya na naranasan as he prepares this sermon this morning. Kasi po, in spite of his condition, hindi maayos, hindi 100% ang message, pero bago nating marinig ang mensahe niya. Obvious ba? Aawit po ang Hallelujah Choir. God bless you, God bless you. Sabi ko na nga ba, step eh. Dami kong kopya.
dun sa taas. O dakilang pag-ibig na pinadama sa atin, kung kaya't dapat siyang purihin. At doon sa krus ipinakita ang dakilang pagtubos niya, ang lahat ibig niyang makasama. Awitin natin papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, papuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Buhay ko ay lumigayan mula nang siya'y makasama, kung kaya't awitan siya sa tuwina. Suliranin, lulunasan, babaguhin kanya ng lubusan. Amen. Kung siya ay iyong pananaligan, awitin natin, papuring awit.
Isang malakas na palakpak naman sa Panginoon para sa ating mga Hallelujah Choir. Praise the Lord. Awitin natin papuring awit pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, papuring awit pagkat siya'y dakila at tapat. Dakila ang Panginoon, amen. Tapat ang ating Diyos. Kanina, ang galing sumegway ni AP. Salamat AP sa intro. Ang inyong pong lingkod ay nagkasakit ng 2 araw. 2 araw po akong nakaratay sa banig ng karamdaman. But I asked prayers sa bawat isa sa inyo and the Lord healed me. At naniniwala akong isustain niya tayo habang tayo'y nangangaral ng kanyang salita. Bago ko po ituloy sa pangangaral, meron pong isang announcement. Ang inyo pong nakikita sa harapan, ito po ay ang ating mixer na bago. Yan po ay ang inapila sa atin na ni Brother Gid at saka ni Kuya Jai na magre-raise fund tayo. So nabili po yan dahil po may nag-offer ng mag-abono. No? Kasi mahirap na kung kailang nasira at saka tayo magkukumahog na bumili. So we thank God na meron pong nag-abono. Ang goal po natin ay mabayaran yung pong nag-abono ASAP. At next Sunday po, magre-report po ang exaltation about this. At kung may mga pumasok na po, kasama na yung finances. At hinahamon po tayo na patuloy tayong magkaloob. Ready po natin ang ating kaloob dahil napag-usapan natin every last Sundays of the month ay magkakaroon po tayo ng special offering para po sa ating mixer. And we thank God na may mga tao pong ginagamit ang Lord. Ang bawat isa sa atin magpagamit sa Lord sa pag-raise ng funds para po sa ating mga kagamitan sa church. Thank you, Lord. Pray muna po tayo. Dakilang Ama, kami po ay nandito muli at wala kaming ibang dinadakila kundi ikaw. We want to worship you. We want to listen to you today, O Lord. We ask your Holy Spirit to be upon us, Lord. Kumilos ka po ng malaya. Palakasin mo ang iyong lingkod, ang bawat sa amin. Buksan mo ang puso para tanggapin ang salita mo ngayong umaga. Hindi lang po kami mga nandito, kundi pati po yung mga online. Hanggang maaabot po ng mensahe na to kung saan mo po naisin pa na umabot ito. Kahit nga hindi sa araw na to, kundi sa mga ibang araw na napapanood dito online. We thank you, O Lord God. We give you all the glory. In Jesus' name, lahat po magsabi ng Amen. Hindi niyo po ba napapansin? Sunod-sunod po ang matitinding lindol dito sa ating bansang Pilipinas. Kakatapos lang ng lindol ng September 30, 6.9 magnitude earthquake sa Cebu. Sinundan ito ng October 9, 4.4 sa La Union. Tapos nung Biyernes sa Davao, intensity 7.4. And just yesterday, ng umaga, intensity 4 naman sa Isabela. Kagabi, 6.5 I think, sa Surigao, 10:30 p.m. At kung makikita niyo po ito, isang posting sabi niyan ay Philippines is shaking. Kung maniniwala po tayo sa isang pastor na based sa Amerika, isang black pastor, sabi niya sa kanyang mga propesiya, ay this coming November, it will be mas malakas na lindol and it will happen in Manila. I'm not sure. Hindi ko sasabihin na naniniwala ako sa kanya. Pero hindi po tayo maiwasang magtanong o ang marami na magtanong, pinaparusahan na ba ng Diyos ang Pinas dahil sa korupsyon? Sabi ng isang senador na kilala sa mga ganitong kasabihan, hindi raw titigil ang lindol kung hindi uuwi si Congressman Saldico. Si Saldico ba talaga ang dahilan kung bakit lumilindol ng sunod-sunod? Kung may kinalaman sa korupsyon sa Pilipinas ang sunod-sunod na lindol na to, hindi ko alam. Pero merong naganap sa Bible na matinding kalamidad na ang sinasabing dahilan talaga ay ang korupsyong moral at ang kasamaan ng mga tao doon. Yan ang sitwasyon sa biblical cities na tinatawag nating Sodoma at Gomorrah according sa ating readings sa mga nakarang araw. I entitled this message, God's Responses to Corruption.
ang tugon ng Diyos sa kabulukan ng pagkatao ng sangkatauhan. God's responses to corruption. Sagutin po natin today ang question na ito. How does God respond to corruption? Open your Bibles to Genesis chapter 18 and chapter 19. At babasahin ko po muna sa inyo ang talatang 20 ng Genesis chapter 18. Ito po ang sabi sa chapter 18 verse 20 ng Genesis. Then the Lord said, the outcry against Sodom and Gomorrah is so great and their sin so grievous that I will go down and see if what they have done is as bad as the outcry that has reached me. If not, I will know. Kung nakikibasa po kayo sa ating daily readings, then you will be reminded of that story. Bumaba ang Panginoon kasama ang dalawang angels at ang kanilang unang goal o layunin ay kausapin si Abraham at saka si Sarai at sabihin sa kanila na yung promise niya na matagal na ay magaganap na the year after ng kanilang pagbisita na to. After nun, ng pangyayari, ang Panginoon ay nagsabi sa kanyang sarili, hindi ko ba sasabihin kay Abraham na siyang aking pinili, ang aking gagawin? So ginawa ng Diyos, kinausap si Abraham. At sa kanilang pag-uusap ay sabi ng Panginoon yung talatang binasa natin. Narinig niya ang sumbong at kaya siya bumaba ay dahil ang sumbong ay matindi ang korupsyon ng moral ng bayang Sodom at saka ng Gomorrah. At pupuntahan niya ito para tiyakin kung ito nga ang kaganapan at malalaman niya. Naiwan ang Panginoon na kasama ni Abraham. Pagkatapos ang dalawang anghel ay tumuloy doon sa bayan ng Sodom. Pagdating doon sa Sodom, nakasalubong nila si Lot. Pagka si Lot ay nandun sa gate of the city. Niyaya sila ni Lot sa kanyang bahay, subalit sabi nitong dalawang anghel, wag na lang dito kami sa city square. Pero dahil mapilit si Lot, sumama itong dalawang angel sa kanya. Pagpasok nila sa bahay, dumating ang napakaraming kalalakihan ng bayan ng Sodom. Ang sabi ng Bible, matanda at bata ay nandun. At you know what was their request? Ang request po nila, palabasin yung dalawang angels pagkat gusto nilang makipag-sex dito sa dalawang angels na to. Gusto nilang makipagtalik, yun ang ginamit na word sa Bible, sa Tagalog. Hindi pumayag itong si Lot. Sabi niya, they're under my roof. At sa kanila po, pagka meron kang tao na tinanggap sa bahay mo, under your protection yun. Kaya hindi niya pinayagan na basta lumabas yung mga angels na yun. Ayaw siyang pumayag doon sa sinasabi nitong mga tao ng Sodom. Hanggang sinabi pa nga nitong si Lot, meron akong dalawang anak na babae, na virgin, ilabas ko na lang dyan, bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin sa kanila, pero hindi pa rin pumayag. Itong mga taong to, sabi nila, gusto namin yung dalawang angels na yan. Binulag ng dalawang angels itong mga tao sa labas, hindi nila makita yung door. And to make the long story short, the day after, hinatak ng mga angels itong si Lot, ang asawa niya, ang dalawang babaeng anak nito, at inilabas sa Sodom, at pagkatapos bumagsak ang judgment sa Sodoma at Gomorrah. Apoy at asupre. Paano tumugon ng Diyos sa kabulukan at kasalanan ng sangkatauhan? Makikita natin na ang tugon ng Diyos ay nakabase sa kanyang character. May 4 na lumulutang na katangian, karakter ng Diyos sa kwento ng Sodoma at Gomorrah. At iisa-isahin natin ang katugmang tugon niya accordingly. Una, God's holiness demands righteousness. God's holiness
demands righteousness. Ang Diyos na banal at ay banal at dahil dyan, hinahanapan niya ng katuwiran ang sangkatauhan. Tama po, hindi lang basta Israel o mga Christians ang hinahanapan ng Diyos ng matuwid na pamumuhay. Because He is a holy God, He demands righteousness from every person on earth. Kahit anong lahi, wika, tribo, bansa, babae, lalaki, mayaman o dukha. Lahat hinahanapan ng Diyos ng matuwid na pamumuhay. Ang Sodoma at Gomorrah ay hindi Israel. Hindi sila Christians dahil wala pang Israel noon at wala pa rin mga Kristiyano. Hindi rin sila lahi ni Abraham na siyang pinili ng Diyos. And yet, God demands righteousness from them. Opo, maraming mga lahi, bansa o mga tao na hindi kumikilala sa nag-iisang tunay na Diyos. Pero hindi po nito nababago ang katotohanan na may iisang Diyos na tunay na banal, to whom all must give account. Kaya sa kabila na ang Sodoma at Gomorrah ay hindi kumikilala sa Diyos, may accountability o pananagutan pa rin sila sa harap ng Diyos. It is God's world after all. It is a moral world after all. Hindi tayo pwedeng mamuhay sa mundo na tila baga walang Diyos. Dahil nagmamasid ang Diyos at naniningil ang Diyos pagdating ng panahon. Nakakarating sa Diyos ang outcry o sumbong tungkol sa korupsyon. Naririnig niya ang hibik ng mga biktima ng EJK. Nakikita niya ang kasamaan ng pag-uugali ng tao. Hindi lingid sa kanya ang kahalayan at kasalanan na tila baga tanggap na lang sa mundong ito. Ang kasalanan ng Sodoma at Gomorrah ay marami, ngunit isa dito ang tinatawag na perversion. Gusto ng mga kalalakihan doon na makipagtalik sa mga anghel na sinugo ng Diyos. And the Bible calls that homosexuality. The Apostle Paul describes it this way. Ayaw na nilang makipagtalik sa babae. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan. At sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan. At sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay. Kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masamang gawa. Roma 1:26 hanggang 27. However, hindi lang ganitong bagay ang pinagbabawal ng Diyos. Anumang pakikipagtalik or sex sa labas ng blessing ng kasal ay hindi safe at hindi holy. Quoting from John Stott, isang kilalang theologian and writer, Christian theologian and writer. Sabi po niya, safe sex is sex between two partners who are not infected. This means a lifelong, faithful partnership between two people who were virgins and who now remain faithful to each other for life. In other words, safe sex and holy sex that God approves of should only be between two oppositely gendered persons united with the blessing of marriage. Ayon sa Genesis chapter 1 verse 27. So God created mankind in His image. According to His image, He created them. Male and female, He created them. Dadalawang gender ang nilikha ng Diyos, lalaki at babae. At nang pag-isahin ng Diyos sa chapter 2 ng Genesis, ang pinag-isa ng Diyos, lalaki at babae. Labas dito, anumang sexual relationship ay pananagutin ng Diyos kung hindi ito under the blessing of marriage. Pagka pinag-uusapan ng bagay na to, parang tabu sa loob ng church. At may mga pastor na po siguro na ingat pagka pinapangaral ito dahil matindi ang pagkontra ng ating lipunan sa panahong ito, sa katotohanan ito. Pero ito po ang trabaho naming mga mangangaral, ipahayag kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos.
In the case of Sodom and Gomorrah, puno na ang salop, sukdulan na ang kasamaan. Tama na, todo na, pananagutan na. Kailangan ng silang panagutin ng banal na Diyos sa kanilang kabulukang moral. However, though God is holy, He is also patient o matiyaga. So how does God respond to moral corruption? Number 2, God's patience provides opportunity. God's patience provides opportunity. So verse 32 ng chapter 18, ito po ang nasusulat. Then he said, "May the Lord not be angry, but let me speak just once more. What if only 10 can be found there?" He answered, "For the sake of 10, I will not destroy it." Ito po yung kasama sa conversation o tinatawag na bargaining na ginawa ni Abraham or intercession na ginawa ni Abraham para sa Sodom sa harap ng Diyos. Minsan, nagtatanong tayo kung bakit hindi agad-agad pinananagot ng Diyos ang tao sa ating mga kasamaan. Bakit hindi katayin agad ang lahat ng mga buwaya at magnanakaw sa gobyerno? Bakit hindi lipulin na lang agad ang mga scammers na nambibiktima ng maliliit? Bakit hindi na lang mamatay na agad ang mga taong nang-aano sa atin? Sino po sa inyo ang may mga nang-aano? Knowing kayang-kaya naman ng Diyos na gawin na yun. Why, oh why, oh why? Simply, the answer, simply because God is patient. Katangian ng Diyos ang maging matiyaga, hindi tulad nating mga tao. Sabi ng Exodo 34:6, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth. Long-suffering meaning hindi madaling magalit. Matiyaga, patient. Handang magbigay ng pagkakataon. Ang buti na lang mga kapatid at buti na lang, patient ang Diyos. Dahil kung di, pati ako, pati ikaw, pati tayong lahat, ay wala na rin sa mundong ibabaw. Sinners as we are, God could have annihilated us forthwith. Pero dahil matyaga nga siya sa atin, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Pwede po bang pakikalabit ang katabi mo? Sabihin mo, may pagkakataon ka pa. God's patience provides us opportunity, and that opportunity is opportunity to repent. Hindi tayo agad pinupugnaw o nililipol ng Diyos dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Sa 2 Peter 3:9, ito ang nasa saad. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Hallelujah! Hindi nais ng Diyos ang sino may mapahamak. Sa halip, kalooban niya at sana na lahat ay magsisi at manumbalik sa Kanya. That is why Sodom wasn't destroyed forthwith. Hindi nilipol ng Diyos agad-agad ang Sodom at Gomorrah. Bagamat nakakarating sa Panginoon ang outcry, ang sumbong, and perhaps maraming taon na, hindi agad nilipol ng Diyos. Kinakailangang bumaba pa siya at bisitahin sila. Dito nagkaroon ng pagkakataon na mamagitan o mag-intercede si Abraham para sa kanila. With audacity and yet due respect, nakipag-bargain si Abraham on behalf of Sodom and Gomorrah na magitan si Abraham para sa kanila. Tinanong niya kung gugunawin pa rin ng Diyos ang Sodom kung may natitirang matuwid. Una, 50, 45, 40, 30, 20, 10, ganun ang tawad ni Abraham. Ang sagot ng Diyos, kung may natitira pang kahit 10 matuwid, hindi niya gugunawin ang Sodom at Gomorrah. God's patience gives people opportunity to repent. May panahon pang magsisi habang may panahon pa. So, as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Listen. This is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. At binibigyan din nito tayo
ng pagkakataong ipanalangin ang mga tao upang sila rin, tulad natin, ay makapagsisi at makapanumbalik sa Diyos. As the word says, the prayers of the righteous availeth much. Pero ang tanong, ito ang tanong, forever bang available ang opportunity na binibigay ng Diyos sa tao? What do you think? If we read the Bible, we can see, hindi po forever ang chance na binibigay ng Lord. And that is what happened to Sodom, and so will it be to this world. Darating ang takdang panahon na kailangan ng managot ng tao. Bakit? Because, point number 3, God's justice brings judgment. God's justice brings judgment. Ang Diyos ay Diyos ng katarungan. At dahil makatarungan siya, maniningil ang Panginoon kung hindi tayo magsisi. Sabi ng talatang 24 at 26, chapter 19, then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. Thus, He overthrew those cities and the entire plain, destroying all those living in the cities and also the vegetation in the land. But Lot's wife looked back, and she became a pillar of salt. Nang dumating ang takdang panahon na binigay ng Diyos sa Sodom, ibinuhos ng Diyos ang puot nito sa mamamayan ng Sodom. Nagpaulan si Yahweh sa kanila ng apoy at asupre na kinamatay ng lahat ng naninirahan doon. Ayon po sa archaeology, ang lugar na iyon ang kasalukuyang Dead Sea sa Israel. Ang dating lugar na tinatawag na cities of the plain, ngayon ay siya ng Dead Sea sa southern Israel. May mga sulfur balls, yun pong gaholen na mga bilog-bilog na nakikita doon at napupulot, na pagka sinindihan mo ay nagliliyab. Ayon po sa mga nag-aaral nito, ang paniwala nila, ganito ang bumagsak o pinaulan ng Diyos Sodoma at Gomorrah nung kapanahonan na nagpaulan siya ng apoy at asupre. Bakit bumagsak sa kanila ang puot ng Diyos? Why? Dahil hindi sila nagsisi at tinalakdan ang kanilang kasalanan sa panahon na itinakda ng Diyos para sa kanila. Nagpatuloy sila sa paggawa ng kahalayan at ng kasalanan. Sa Jude verse 7, ito po ang sabi, in a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up to sexual immorality and perversion. They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire. Kung sana ay nagsisi sila, tumalikod sa kasalanan at tanumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng pananalig dito, di sana'y hindi sila ginunaw ng Diyos. God is willing to forgive even the vilest of sinners if he repents and turns to God. Hallelujah! Kaya nga grumpy, kung mababasa nyo si Prophet Jonah, nang utusan siya ng Diyos na mangaral sa Nineveh. Same thing. Sabi ng Lord, umikot ka sa Nineveh, ipangaral mo, in 3 days, gugunawin ko ang buong Nineveh. Kilala ni Jonah si Yahweh na siya'y mahabagin. Pero tumakas pa nga siya, binalik siya ng Diyos doon at ginawa pa rin niya ang pinagagawa ng Diyos. Result, ang buong Nineveh, kasama mga bata, kasama mga hayop, nag-fasting and prayer. Nagsisi sa kasalanan. At dahil doon, hindi tinuloy ng Diyos ang bantang paggunaw sa Nineveh. Impliedly, kung hindi sila nagsisi, tuloy ang judgment. At ganito ang problema ng Sodoma at Gomorrah. Hindi nila grinab ang opportunity when God was still giving them time to repent. Nagmatigas ang puso nila. Mas minahal nila ang pita ng laman kaysa sa mga bagay na makadiyos. Maging mga anghel, gusto pa nilang halayin. At dahil makatarungan ng Diyos, ibinagsak nito sa kanila ang apoy at asupre. Mga kapatid, larawan niyan ng kahihinatnan ng lahat ng tao na nagpapatuloy na mag-reject sa Diyos at sa kahabagang alok ng Diyos
sa lahat ng tao. Sa pahayag 20:15 ito ang sinasabi, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Judgment will come. If not in our lifetime, then it will be in the time of judgment. Darating ang araw na lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos upang magsulit sa lahat ng ating ginawa, sinabi, inisip, habang tayo nasa daigdig. Kung abutan tayo ng kamatayan na hindi tayo nakapagsisisi at nakapagpapanumbalik sa Diyos, walang ibang naghihintay sa atin, kundi ang kalunos-lunos, kakilakilabot na paghuhukom ng Diyos sa walang hanggang hirap, init ng apoy, asupre sa impyerno na inihanda ng Diyos para kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Because God is just, He will require judgment. Buti na lang, hindi paghuhukom lang ang option nating mga tao. Pwede rin nating piliin na maligtas. Let's review. How does God respond to human corruption and sinfulness? Number 1, God's holiness requires righteousness. Number 2, God's patience provides opportunity. Number 3, God's justice requires judgment. And lastly, God's mercy offers salvation. God's mercy offers salvation. Naligtas si Lot at ang dalawa nitong anak na babae. Sa Genesis 19:15-16, ito ang sinabi. With the coming of dawn, the angels urged Lot, saying, hurry, take your wife and your 2 daughters who are here, or you will be swept away when the city is punished. When he hesitated, the man grasped his hand and the hands of his wife and of his 2 daughters and led them safely out of the city, for the Lord was merciful unto them. With emphasis po dun sa red-lettered words, for the Lord was merciful to them. Sa lahat ng naninirahan sa Sodoma at Gomora, bukod tanging ang pamilya lang ni Lot ang naligtas. Sumama sila sa angels na sugo ng Diyos upang iligtas sila. Noted ang mga katagang yan, the Lord was merciful to them. Tayo din, mga kapatid, mga minamahal, inaalok tayo ng Diyos ng kaligtasan dahil mahabagin siya at mapagmahal sa bawat isa sa atin. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Dahil sa kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, nagsugo din siya. Pero hindi lang mga anghel na lang. Sinugo niya sa huling araw ang kaisa-isa niyang anak upang mamatay sa krus para sa bawat isa sa atin. Na kung mananalig tayo kay Kristo, kahit gaano tayo kabulok at kakurap, kahit gaano tayo tigmak ng kasalanan, at kasing itim ng pusali ang ating mga kabuktutan, kung hahawak tayo sa kanyang kamay at sasama tayo sa kanyang pagyakag at imbitasyon, His promise is this, hindi na tayo mapapahamak. Hallelujah. Hindi na tayo paparusahan. Sa halip, pagkakalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan. To those who believe, to those who trust in the Son of God, He grants and gives eternal life. Sa simula, tinanong ko ang tanong na to. How did God respond to men's sinfulness and corruption? Sa ating pagwawakas, ito naman ang itatanong ko. How do you respond to God's character? Kanina, paano ang Diyos tumugon sa korupsyon at kasalanan ng tao? Ang tanong ko ngayon sa ating pagwawakas, paano tayo tutugon sa karakter ng Diyos? He is holy. He is patient. He is just. And yet, He is merciful. His holiness demands our righteousness.
His patience offers us opportunity to repent. His justice warns us of His sure judgment. And yet His mercy offers salvation in Christ. Nasa atin po ang tugon at ang response ngayon. Dahil lahat tayo ay hindi righteous. Lahat tayo ay makasalanan. We are all sinners. In danger po tayo ng paghuhukom at pagpaparusa ng Diyos. Huwag mong sabihin sa aking maliit ang kasalanan mo. Basta kasalanan sapat na itapon tayo sa impyerno. Huwag mo ring sabihin sa akin na napakalaki ng kasalanan mo. Kahit gaano ang kasalanan mo, kayang patawarin ng Diyos yan. What Christ did on the cross is more than enough to wash away our sinfulness and corruption. God is giving us today a chance, an opportunity to repent. If we will accept His offer of salvation, kung tatanggapin po natin ang alok ng Diyos, ng buhay na walang hanggan at kaligtasan, hindi na natin ipagpapabukas, hindi na natin itetenga. Ngayon, tatanggapin natin siya. God will grant us salvation, eternal life in Christ. Nagkaroon po daw ng meeting ang mga demonyo ayon sa isang kwento. At ang dahilan ng kanilang pagmi-meeting ay paano mapigilan ng mga tao sa kaligtasan at pagkaligtas. Ang proposal po daw ni demon number 1, sabihin natin sa kanila, the Bible is not true. Konbinsihin natin ang mga tao na hindi totoo ang salita ng Diyos. Pero sabi po ng ibang mga demonyo, hindi sapat yan. Then came the proposal number 2 from demon number 2. Sabi niya, sabihin natin sa mga tao, magpakalat tayo ng fake news. Sabihin natin, there's no God, walang Diyos. Sabihin natin, yung Jesus na yan, tao lang. Sabihin natin, walang impyerno, walang langit. Pero habang sa kanilang pag-usap-usap na parang Senado at Kongreso, hindi po sila pumayag. Sabi nila, hindi rin sapat yan. Then came the proposal number 3. Sabi po daw nung demon number 3, alam ko na kung payag kayo. Sabihin natin sa mga tao na totoo ang Biblia, na totoo ang Diyos, na totoo na si Kristo ang kaligtasan, na totoo ang langit, na totoo ang impyerno. Pero sabihin din natin sa kanila, you have all the time in the world to decide. Itenga nyo ang pagpapasya sa kapasyahan ng pagtanggap sa kaligtasan. At with that kind of proposal, nag-celebrate yung mga demonyo pagkasabi nila, yan ang swak sa pangangailangan ng tao. Mga kapatid, alam na this, kapag pinagtetenga-tenga natin ang paglapit sa Panginoon, ang pagsisisi, ang pagkilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, then we are listening to the third demon. But if we will respond to God's mercy and love, today is the day of salvation. Today is the day to be saved. Tumayo po tayong lahat. Let this be the prayer of our hearts.
kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Mananalangin po tayo. Hindi po natin sasayangin ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Sa kabila ng kasalanan, korupsyon, kabulukan ng sanlibutan ito, sa kabila ng ating mga kasalanan, minamahal tayo ng Diyos. Ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak. Binayaran ang ating kasalanan at inaalok tayo ng Panginoon. Natalikuran ang ating kasalanan. Lumapit sa Kanya, manalig kay Kristo at isuko ang ating buong buhay sa Kanya. Mga kapatid, hindi natin hawak ang bukas. Hindi natin alam ang plano ng Diyos sa mga susunod na araw. Pero hawak natin ang oras na to. Ang panahon na to na pwede tayong magpasya. Nakilalanin si Kristo, sarili nating Panginoon na tagapagligtas. At maranasan natin ang Kanyang kapatawaran at buhay na walang hanggan. Sino po sa inyo ngayong umaga sasabihin nyo kay Lord, Lord, nanunumbalik po ako sa iyo. Kinikilala ko po ang aking kasalanan. Umaasa po ako sa iyong habag at pagmamahal. Patawarin mo po ako. Bigyan mo po ako ng buhay na walang hanggan kay Kristo na aking Panginoon. Kung yan po ang dalangin ng puso mo, maaari po bang itaas ang iyong kamay? Salamat po. Sige lang, itaas ang kamay. O perhaps tinanggap mo na si Lord sa nakaraan. But the Lord speaking to you today, may bagay sa buhay mo na kailangang isuko sa Panginoon. Then do it right now. Huwag mo nang ipagpabukas, kaibigan. Today is the day of salvation. Today is the day to be saved. Taas mo ang kamay mo. Pati po yung mga nasa online, the Lord speaking to your heart. Raise your hand. Come to Jesus today. Sumunod po kayo sa panalangin sa inyong mga puso. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga pagsuway at katigasan ng aking puso. Pinangahawakan ko po ang ginawa mo, Jesus, sa krus upang ako ay mapatawad at malinis sa lahat ng aking kasalanan. Nanunumbalik po ako sa iyo. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kapatawaran ng kasalanan. Salamat po sa pagbabago ng buhay na ikaw lamang ang kayang gumawa sa akin. In Jesus' name. Ako na lang po mananalangin. Salamat sa presensya mo ngayong umaga, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, ihanda mo ang bawat isa sa amin sa malapit mo ng pagparito. We pray, O Lord, na huwag kaming basta-basta na lang pamumuhay. Tulungan mo kami ng mga Christians na magseryoso sa aming lakad at pamumuhay sa harap mo.
Gawin mo kaming banal kung paanong ikaw ay banal, Panginoon. Thank you for your Holy Spirit who walks with us daily, O Lord. This we pray in Jesus' name. Lahat magsabi ng Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Our God is still in control of everything. The Lord is good. The Lord is good. Nice po nating i-welcome ang ilan pa po sa ating mga panauhin ngayon. Si Gaylene Valencia, invited ni Abby. Nasaan po si Gaylene Valencia? Maaari po ba mahilingan na tumayo? Nasaan na? Ayun, sa likod. Welcome. Eduardo Barogo at Karen Clesa Kogid. Nasaan po sila? Invited ni Dave. Andyan po ba? Ayun, sa bandang likod. Praise the Lord. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Baka po hindi nyo pa po nababate. Matatapos na po ang ating service. Ni mangitian mang, baka hindi nyo po nangingitian. Okay, punta po tayo sa ating memory verse last Sunday. Sino po ang magre-recite? Baka nakita nyo, walang pa-premyo sa unahan. Meron po. Meron po. Sino po magre-recite? Ayan, si Kuya. Automatic na talaga. Ano ba memory verse natin last Sunday? Genesis 12:3. Ayan, Kuya. Magandang umaga po sa inyo lahat. Genesis 12:3. Ang sayo'y magpapala ay aking pagkapalain. Ang sayo'y sumumpa ay aking susumpain. Nawala ko. Ayun, sa papagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagkapalain. Amen. Praise the Lord. Kuya, salamat. Ikaw muna. Ano ka? Hall of Famer yan. Hello po, good morning. God is good. Genesis 12:3. I will bless those who blessed you. And whoever curses, and I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all the people on earth will be blessed through you. Sino pa po? Halika, bago si Bon. Ito, Hall of Famer na to si Bon eh. Pandiin to eh. Kahit walang regalo yan, pwede yan. Genesis 12:3. I will bless those who will bless you, and whoever curse you, I will curse. And to all the people on earth, I will bless through you. Genesis 12:3. Ang sa iyo'y nagpapala ay aking pagpapalain. Ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa lahat ng bansa sa daigdig na ito, sa pamamagitan mo ay aking pagpapalain. Praise the Lord. Sino po? Si Larry ang magbibigay ng regalo. Sino sa dami na natanggap niya? Ate Luz, halika. Good morning po. Genesis 12:3. I will bless those who bless you, and I will curse whoever curses you, I will curse, and all the peoples on earth will be blessed through you. Sino pa? Meron pa akong dalawa dito. Ate Osang, ayaw mo? Si Larry na, halika na. Naiiyak ka pa eh. Limutan ko ito yung pastor eh. Nalimutan
Mm. Hindi, yung Tagalog. Yung Genesis 12:3. Tagalog. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain. At ang sayo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Genesis 12:3. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. Nawala. Whoever blesses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Oh, ito. Meron pa? Ayan, may isa pa. May isa pa dito. Magpapasalamat lang po ako. Hindi, memory verse. Thank you po sa donation ng TMCC na nagbigay nung nakaranong shoes 1 month ago. So, nadala po namin yung mga sapatos pang school doon sa Katanawan, Quezon. So, 2 barangay po ang nabigyan namin. Ang Kutkutan Barangay at ang Gatasan na tabi ng dagat. Ang i-report ko lang po yung Mayo po kasi kami galing doon. So 1 year na po ako nag-misyon sa Katanawan as a missionary. Last year po galing po ako ng Zambales, San Narciso, San Felipe. So nag-mission po ako sa mga pastor na mga ka-connected ko. Actually po papunta ako ng Cebu nito sanang month na to, kaya lang hindi po ako natuloy kasi pinamahagi ko po yung mga sapatos na pang kids doon sa Katanawan, Quezon na nasalanta po ng bagyong Opong. Yung pinuntahan ko po na Barangay Gatasan, ang karamihan doon po ay nawala yung bahay. So nailikas sila sa ibang lugar. Kaya yung mga sapatos ng mga pangbata, estudyante, sa mga bahay-bahay na. And then the others, sinati-hati ko po doon po sa elementary school ng Gatasan, Barangay Gatasan, at sa Katanawan, Quezon po. Kaya, ang ano ko po, nagpapasalamat po ako, bagamat bago lang ako dito, na nakakuha po ako, nakabigay po tayo ng tulong ng TMCC Church ng Barangay Gatasan at Barangay San Kutkutan po. At malaking pong tulong dahil nung nadatnan ko pa yung mga estudyante nung Monday ay mga nakahalos tsinelas lang po. At nabigyan po natin sila. Nangalap po ako ng tulong dito sa Cainta Royal Place dito po sa may Bonifacio Street, malapit sa Iglesia ni Cristo. Nangalap po talaga ako ng tulong. Kinapalang ko po ang mukha ko. Kasi nakita ko po nung last year ang kanilang kalagayan ng mga barong-barong. Sabi ko doon sa mga unit owner, ang mga damit nyo ay may mapupuntahan. At tuwan-tuwa po yung mga kids. Nung dinala ko yung mga short, yung mga damit, ay po'y para pong Pasko sa kanila. Sabi ko, babalik ako sa December para mag-feeding program. At kung ano pa yung makakalap ko ng mga tulong kahit second hand, ay malaking tulong po yun. Ako po talaga, personally, kurot po talaga ang aking damdamin dahil sana po yung gobyerno natin nare-reach out. Kaya, salamat po sa tulong ng TMCC. Amen. Praise the Lord. Okay. Meron pa po ba? Ito si Victor. Kala ko hindi ka magre-resign ngayon. Pinipilit nila ako eh. Good morning to everybody. Genesis 12:3. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ang sayo'y susumpa ay aking susumpain. Ang lahat ng, sa pamamagitan mo, ang lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Okay, thank you. Okay, para po sa week na ito, ang ating memory verse.
Genesis 22:14. Basahin po natin sabay-sabay. So Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. Sa Tagalog, kaya't ang lugar na yon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Praise the Lord. So, in-expect po natin, patuloy po tayo magme-memorize ng ating memory verse. And of course, syempre, hindi lang basta memorize, isa sa buhay po natin. Tawagin po natin si Ate Rachel para po sa ilang pang mga announcement. Magandang umaga po muli. Naibigay po noong linggo ng isa sa ating kapatiran na ito ay buwan ng... Nalimol, okay. Pagpapahalaga sa ating mga pastor. At ito pong October 12, ang ginawa po nating special Sunday for them. Pero the whole month, pwede po rin natin silang bigyan ng ating special na pagmamahal. Tatawagin ko po ang mga kapasturan na naririto ng TMCC. Si Reverend Glenn S. Cruz, siya po ang SP o Senior Pastor ng TMCC. Si Pastor Miden B. Cruz, dito po sa taas. Head po siya ng Women's Net at saka po ng Acts Bible Institute. Pastor Mercy E. Peregrina, siya po ang head ng Koinonia, tsaka associate pastor ng TMCC. Pastor Lloyd Sunny Bartolome, siya po ang head ng equipping. Pastor Arnel Luwat, siya po ang pastor ng Messiah Kids at saka po ng LJCS. Ang atin pong mga missionaries, si Jerry and Desiree Aquino. Sila po ang missionaries natin sa mga EMS. Okay, pag-pray po natin at nasa clinic po si Kuya Jerry for check-up. Para po sa Breakthrough City Church, si Pastor Glenn Hoosier Espiritu. Kung naririto po siya, para po sa Gruar, Pastor Evangeline Lynn Luwat. Pastor Rodelio Cruz sa May Bangkal, Morong. Pastor Lorna Umbaw, para po doon sa Libis. Andito po ba? Nahala po. Pastor Riza Galang, doon po naman sa San Mateo. At Pastor Tess Rayos del Sol, siya po ang retired TMCC AP pastor or associate pastor natin. Gayun din po, tinatawagan namin si Pastor Rolly de la Cruz. Pinapapaakyat po kayo dito, ina-acknowledge din namin. At si Ate Amy. Mga pastors, marami pong salamat sa inyong taus-pusong paglilingkod sa mga kapatiran ng bawat iglesia na inyong pinaglilingkuran. Kami po ay pinagpapala sa inyong pagpapastol at pag-aalaga sa mga miyembrong mababait at nagpapasakop sa ating Panginoon. Ang inyo pong mga mensahe ng salita ng Diyos ay nagbibigay inspirasyon tuwing linggo at pilit namin ipinamumuhay sa pang-araw-araw na buhay at takbuhin at ipahayag namin sa iba ang kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Panginoon. In 1 Peter 5:2-4, dito po ako sa tabi, be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing. As God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those who entrusted to you, but
being examples to the flock. Ngayon po, meron pong may konting ibibigay sa inyo, nagpaparangal, ay token. Mula po ito sa TMCC, Hallelujah Club, and the Member Care. Pinagsama-sama na po namin. Gusto ko pong ipakilala sa inyo si Pastor Rolly de la Cruz, lalo dun sa mga bagong mga miyembro ng TMCC. Si Dr. Rolly po ay kababata ko dito sa church na to. At siya po ay, bagamat, wag na lang, siya po ay isa sa mga church planter din ng TMCC. Ang Hope in the Word, ang Antipolo Church po ng NC, ay naiplant sa pamamagitan ni Pastor Rolly de la Cruz. At tinawag po siya ng Panginoon nung kapanahonan na yon na maging tagapagturo doon po sa feast. At ngayon ay Asia Pacific Theological Seminary doon sa Baguio. Ang kanya pong asawa si Sister Amy. Sila po ngayon ay missionaries dito sa Pilipinas na naglilingkod doon sa Asia Pacific Theological Seminary. So kaya ko po siya tinawag dito sa harap dahil ang inyo pong lingkod na si Pastor Rolly, Dr. Rolly, ay bunga po ng ating church na TMCC. Tayo pong lahat ay mag-extend na ating mga kamay sa mga pastor na ito at ipanalangin po natin. Mahigpit po ang kanilang mga pangangailangan sa panalangin. At lalo na ngayon na sunod-sunod nga yung lindol at sila po ay nananalangin para sa atin. Panginoong Diyos, tinawag mo ang mga kapatid na ito, ang mga anak mo na ito, upang magpastor, upang mga laga ng mga tupa. Hindi po sila exempted sa mga trials, mga pagsubok at mga problema ng buhay. Bawat isa sa kanila mayroong kanyang dinadala na mga problema sa pamilya, sa ibang trabaho, at lalong-lalo na sa iglesia na iyong ibinigay sa kanila. Panginoon Diyos, amin pong inilalagak sa iyo ang bawat isa sa kanila. Takpan mo, Panginoon, ang bawat isa ng iyong banal na dugo. Makita po, Panginoon, ang kaluwalhatian mo sa bawat isa sa kanila. Ang bawat salita na mamumutawi sa kanilang mga labi, O Diyos, bawat tuhod na pagluhod nila sa bawat isa sa amin na maaaring nakapagpapabigat ng kanilang mga puso. Pero Panginoon, itinataas po namin sila sa iyo. Makita ang iyong kalakasan, hindi ang kanilang kahinaan. Bigyan mo sila ng kagalakan at kapayapaan na hindi maunawaan ng daigdig na ito. O Diyos, every time they prepare sermons, they prepare lessons, Lord, pabanalin mo po ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga pens at mga papel at mga gadgets upang sa gayon magbigay sila ng inspirasyon sa bawat isa sa amin. At kami naman, Panginoon, minsan ay wala kaming form of appreciation, but this time, Lord, we thank you for calling them. We thank you, Lord, dahil ang mahigpit, ang mabigat na pasaning ito, ibinigay mo sa kanila
Pero alam po namin, Panginoon, Ikaw ang nag-alok. Come to me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Paminsan-minsan, Panginoon, paminsan-minsan, madama nila ang hagod ng iyong pagmamahal. Paminsan-minsan, Panginoon, kami na kanilang mga natuturuan, kami na nakakapakinig sa kanila, iabot namin ang aming mga kamay ng pagmamahal at pagmamalasakit. Ang bawat isa nawa sa amin ay sumambit ng panalangin para sa bawat isa sa kanila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Niling ko po ang lahat ng tumayo para tanggapin ang basbas ng Panginoon. Nilingin po natin si Dr. Rolly to do the benediction. Nawa ang mayamang biyaya ng Ama, ang patuloy na pagliligtas ng anak, at ang patuloy na pakikipisan ng Diyos Espiritu Santo ang sumainyong lahat mula ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. Punta po tayo sa ating mga Sunday School classes. The Lord bless you.